Purihin ang Panginoon. Nandito naman tayo mga kapatid sa ating programa, The Message of Jesus Christ. Patuloy natin pag-aralan ang mga salita ng Diyos dito sa banal na kasulatan patungkol sa pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoon. No, balikan natin ang ating pinag-aralan noong nakaraan, ang huling talata na ating binasa, no, dito sa sulat ni Apostol Juan sa 3 sa 6. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Sabi dito, ang ipinanganak sa laman ay laman nga, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Yan, no? Maliwanag sa banal na kasulatan na ang ipinanganak sa laman ay laman nga, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Praise the Lord. Glory be to God. Ay ang Diyos espiritu. No? Ang Diyos espiritu, mayroon siyang anak, si Kristo. Si Kristo ay espiritu sapagkat anak siya ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Sa Juan, sa 4:24, itong atin mabasa, mga kapatid, no? Sa banal na kasulatan. Purihin natin ang Panginoon. Ang sabi dito, ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa kaniya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa espiritu at katotohanan. Ano raw? Ang Diyos ay espiritu. Yan. E binasa natin kanina, ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ay si Kristo, anak ng Diyos, siya ay espiritu. No, purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sa Hebreo, sa 10, sa 5, mga kapatid, nang pumarito si Kristo dito sa sanlibutan, mayroon ng katawan inihanda sa Kanya. Kasi wala pa siyang katawan, espiritu siya. No? Pagparito niya, mayroon ng katawan inihanda sa Kanya ang Ama. Sapagkat siya isinugo ng Ama upang isilang ng isang babae, no? Praise the Lord, ianak siya sa laman. Sinabi kanina na sa ating binasa, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Yan. Hindi pa siya ipinanganak sa laman, siya ay espiritu. No? Pumarito dito sa libutan, mayroong katawan inihanda sa Kanya. Tingnan natin sa banal na kasulatan sa Hebreo sa 10:5 hanggang sa 7. Sabi dito, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda. Yan, no? Maliwanag na mayroong katawan inihanda sa kay Kristo sa pagpasok niya sa sanlibutan. Sabi, kaya't sa pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawang ang sa akin ay inihanda. No? Isang katawan ay sa akin inihanda mo. Yung nagsasalita dito, si Kristo. Ang sinasalitaan niya, ang kanyang Ama. Mayroong katawan inihanda ang Ama sa Kanya sa pagparito niya dito sa sanlibutan. At yang katawan, no, na inihanda sa Kanya, yan ang tao ipinanganak ni Maria. Praise the Lord. Sa 6, sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. O hindi daw nalulugod ang kanyang ama
sa mga hain na susunugin, yung mga hayop. Yan. Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Yan. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Praise the Lord. No? Glory be to God. Ipinadala siya o isinugo siya ng Ama dito sa sanlibutan, no? Mayroong katawan inihanda sa Kanya. Praise the Lord. Glory be to God. At itong katawan, ang sabi, upang maging hain. No? Praise God. Hain sa mga kasalanan ng mga tao, upang mga tao ay maligtas sa pamagitan ng handog ni Kristo. Ang kanyang katawan ay kanyang inihandog para sa mga kasalanan ng marami. Praise God. Glory be to God. Yan. Ngayon, ang Diyos ay Espiritu, ang kanyang anak ay Espiritu din. No? Si Kristo, anak ng Diyos, Espiritu din. Ni iba ang Ama, iba ang anak. Ang anak ay isinugo ng Ama, at ang anak, siya ang nagpakatao. Hindi ang Ama ang nagpakatao, kundi ang anak. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God, mga kapatid. No? Yan. Ngayon, iba ang Ama, iba ang anak. Ang anak, siya ang nagpakatao. Nasabi ko na, mga kapatid, no, siya ang nagpakatao. Ang Ama ay hindi nagpakatao, kundi ang anak. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, kung sabihin mo nga siya na ang anak, siya man ang Ama, iba na yun, mga kapatid. No? Kasi iba ang Ama, iba ang anak. Purihin natin ang Panginoon. Hindi ang Ama, siyang anak, o ang anak, siyang Ama. Iba yun, mga kapatid. Praise God. Glory be to God. Yan. No, isinugo. Pag sabi na isinugo, mas dakila ang nagsugo sa sinugo. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan. Tingnan natin dito sa sulat ni Apostol Juan. No? Glory be to God. Na ang sabi, mga kapatid, mas dakila ang sinugo sa nagsugo. 13:16 sa Juan, no? Ito ang atin mabasa sa 13:16 ng Juan. Tingnan natin ang banal na kasulatan. Praise the Lord. Glory be to God, mga kapatid. No? Yan, ito nang sabi dito. Sa 13:16, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Gani, mas dakila ang nagsugo sa sinugo. Ay isinugo ng Ama ang kanyang anak, mas dakila ang Ama tangsa anak. Purihin natin ang Panginoon. Sa Juan 14 sa 28, dito natin mabasa sa banal na kasulatan, sabi dito na mas dakila ang Ama tangsa anak. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga galak dahil sa ako'y pasa sa Ama. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Yan. Ang Ama mas lalong dakila kaysa anak. Sabi ng Panginoon sa akin. Purihin natin ang Panginoon.
Ngayon, kung siya naman ang ama, siya man ang anak, ay pantay sila. No? Dili dakila ang ama sa anak. Dapat pantay sila. Pero mas dakila ang ama sa anak sapagkat isinugo ng ama ang kanyang anak dito sa sanlibutan. No? Praise God. Sang Espiritu pa si Kristo, isinugo siya ng ama, nagkatawang tao. Yan. Yung Kristo Espiritu, yun ang Diyos. No? Nagkatawang tao. Yung katawang tao, yan ang tao. Nagkatawang tao. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Gani iba ang ama, iba ang anak. Purihin natin ang Panginoon. Ang Espiritu ng ama ay siya na ang ama. At ang Espiritu ng anak ay siya na ang anak. Purihin natin ang Panginoon. No? Dalawa sila. Mananahan, no, sa ating mga puso. Purihin natin ang Panginoon. Dili lang isa ang mananahan, dalawa. Ama at ang anak ay mananahan. Purihin natin ang Panginoon. Sa Juan, no, tingnan natin. Sa 14:23, ang sabi dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking ama, at kami papasa kanya, at siya'y gagawin naming tahanan. Yan, no? Gagawin tahanan. Praise the Lord. Ang ama at ang anak ay mananahan. Purihin natin ang Panginoon. Na sabi pa dito sa Efeso sa 2:21, no, itong atin babasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Praise God. Glory be to God. Okay, no? Ayan ang sabi sa banal na kasulatan. Tingnan natin dito, mga kapatid, sa Efeso 2 sa 21 hanggang 22. Nasa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. 22. Nasa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Yan, purihin natin ang Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, kami mananahan sa Kanya. Praise God. Glory be to God, mga kapatid. Pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat ang Panginoong Hesus, no, pumarito sa sanlibutan upang tuparin ang utos ng Ama sa Kanya na iligtas ang mga makasalanan. No? Glory be to God. Praise the Lord. Yan. Ngayon, ang nagpakatao, ang anak, hindi ang ama. Mga kapatid. No, tingnan natin sa unang Timoteo sa 3:16, no? Ito ang pahayag sa banal na kasulatan. Sabi dito, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinasampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Sino yan? Ang ating Panginoong Jesus. No, si Kristo. Glory be to God, mga kapatid. Yan. Na sabi, nahayag sa laman, pinabaging banal sa Espiritu. Sino na? Si Kristo. Praise God. Glory be to God. Ang anak. Hindi ang ama ang nagpakatao, kundi ang anak. No? Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Ganit sa kanina, sabi dito,
mas dakila ang sinugo sa nagsugo. Ay si Kristo, isinugo ng Ama, mas dakila ang Ama. Ay ang Espiritu, isinugo ni Kristo, mas dakila naman si Kristo sa Espiritu. O, ay yung mga ibang Espiritu, mga anghel yun, no, isinugo. Tingnan natin sa Juan sa 15:26, itong atin mabasa, mga kapatid. Praise God, glory be to God. Yan. Sa 15:16, sa sulat ni Apostol Juan, sabi dito, o sa 15:26, no, sa Juan. Datapwat pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpatutuo sa akin. Ano sabi ng ating Panginoon? Susuguin niyang Espiritu. Sino itong Espiritu? Ang ibang mga Espiritu, sila ay mga anghel. No? Susuguin ng Panginoon. Ganit mas dakila ang anak sa mga anghel. Yan. Tingnan natin dito. Sa Hebreo 1:13 hanggang sa 14. Itong atin mabasa, mga kapatid. Praise the Lord. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya, kailanman lumuklok ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtunganan ng iyong mga paa. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga mamana ng kaligtasan. Yan. Ang ibang espiritu na sinugo, yan ay mga anghel, mga kapatid, no? Si Kristo isinugo ng Ama, mas dakila ang Ama. Praise the Lord. Ang Espiritu isinugo ni Kristo, mas dakila si Kristo, ang anak. Yun yung mga espiritu na sinugo, mga anghel. Praise God, glory be to God. Ngayon, mga kapatid, maliwanag na sa banal na kasulatan, no, na si Kristo Espiritu, no, nagkatawang tao. Purihin natin ang Panginoon. Isinugo ng Ama, pinanganak ng isang babae, yan, upang ang kanyang misyon iligtas ang mga taong mga kasalanan. Ang kanyang katawan ay ihain o ihandog para sa makasalanan ng marami. Praise God. Glory be to God. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Kaya ang katawan, yan ang tao, no? Ang espiritu, yung Kristo, ang anak sa Diyos, espiritu, yan ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Sa Hebreo sa 19 sabi, saka sinabi niya, narito ako'y marito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Yes. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinagbaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Yan. Yan yung katawan ni Kristo, yan ang tao. No? Praise the Lord. Pero yung espiritu ni Kristo, nga siya ang Kristo, siya ang anak, yan ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos, mga kapatid, sa umagang ito, sa mga salita ng Diyos na ating pinag-aralan. No? Hanggang sa muli, patuloy natin pag-aralan ang banal na kasulatan patungkol sa pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoon. Patuloy ninyo subaybayan ang programang ito, mga kapatid, no? The Message of Jesus Christ. Patuloy natin mapakinggan ang makatotohanan na sinalita ng ating Panginoon. Praise the Lord, glory be to God.